Hi guys, welcome back once again. Advice for today is mapalad ang mga nagmimithi ng kalooban ng Diyos pagkat pagkakaloobin sa kanila ng ating mabuting Diyos Amang buhay na nasa langit ang kanilang minimithi ang mabuting kalooban ng Diyos Ama. So, ang taong naghahangad ng maging mabuti silang tao para sa kapwa-tao nila ay tsak na tsak may maliligtas sila. Basta papatatangin mo lang ang iyong pananalig pananampalataya sa ating Diyos Ama at Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, tsak na tsak ang kabutihang minimithi mo ay ibibigay at ibibigay sa iyo ng ating Diyos Ama. Basta manalig ka lang sa ating tatlong Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Pag ang isang tao may mabuting mithiin para mapabuti ito at ipahayag ang kalooban ng Diyos o mag-preach o mag-advise ka, magpahayag ka sa ating mga kapwa-tao at tsak malaking tulong po yun para sa ating kapwa-tao, lalong-lalo na tinutulungan mo ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ng magpahayag ng mga mabubuting gawa dito sa ibabaw ng mundo. Wag na po na tayong gumawa ng mga masasama, puro mabubuti lang po ang gawin natin. Maging bithiin po natin na magkaroon ng kabutihang loob o minimiting para pagkalooban din po yun sa atin na ating Diyos Ama. Once ang isang tao naghahangad ng kabutihan, minimithi niya na mapabuti ang kanyang kalooban na galing sa Diyos, na nagpapayag siya ng kabutihan na gawa na galing sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ng mga mabubuting gawa, nag-a-advise ka, nagpipreach ka, nagpapahayag ka sa mga kapwa-tao natin, ay tsak na tsak nahihila rin po natin ang bawat isa sa kabutihan o bawat isa ang kaluluwa nila sa kabutihan at sama-sama tayo mapupunta doon sa paraiso. Pero ang taong nagbimitin ng masama ay tsak na tsak mahihila niya yung mga taong masasama. Taong mabubuti, mahihila niya sa pagiging masama. Pero ang taong may mabuting hangarin na minimiting mapabuti ang kalooban ng Diyos sa kanya at magpahayag at mag-preach, ay marami siya maliligtas na tao. So, yung mga taong mabubuti at nakikinig sa mga salita ng Diyos, sinusunod ang 10 Commandment at naghahangad ng kabutihan na galing sa Diyos, ay tsak na tsak ay pagkakaloob yun. Basta gumawa lang po tayo ng ikabubuti. Mag-isip pa lang sa kapwataan natin na ikabubuti. Tsak na tsak, may points ka na po doon sa ating Diyos Ama. Kasi once na tumutulong tayo, nagkakaroon ng utang sa iyo ang ating Diyos na, oy, mautang ako dito sa tao na to. Tumutulong to, rumirespeto to, nagbibigay siya unconditionally, nagbibigayan tayong lahat, nagtutulungan tayo, nagre-respetuhan tayong lahat dito sa bawat ng mundo. Nagkakaroon ng ating Diyos Amang buhay sa langit ng utang. Kasi nga, nagiging mabuti ka para sa tao. Kasi nga, lagi mo iniisip yung bitiin ng kabutihang loob na galing sa Diyos. Kasi kapag meron ka noon kabutihan na galing sa Diyos, so nahikayat din natin, nakapatao natin na huwag na gumawa ng masama. Puro ng kabutihan ng gawin po natin. Huwag na po tayong gumawa ng mga masasamang gawa. Puro lang isipin natin yung ikabubuti ng kapatao natin na mapabuti sila at tayong nagpipreach. Minsan susubukan tayo ng mga demonyo, masasamang demonyo na para tuksuhin tayo. Pero dapat labanan po natin yun. Magdasal lang po tayo. Patatagin natin yung pananalig natin sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tsak na tsak maliligtas tayo at mapoproteksyonan tayo ng ating Diyos Espiritu Santo. Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang ating tatlong Diyos ay dapat natin sambahin at manalig. Sambahin natin sila ng buong puso't kaluluwa natin, ng buong lakas natin, ang tatlo natin Diyos para iwasan natin mga tukso na ibibigay sa atin ng mga demonyo. Ang mga demonyo niya, sila lang naman ang pumapasok sa puso't isipan natin para gumawa tayo ng masama sa kapwa natin at magmura tayo. Pero pag may maganda kang kalooban na pinapayag sa ating mga kapwa-tao, nahihikayatin natin yung mga kapwa-tao natin na huwag nang gumawa ng masama, puro ng kabutihan. Lalo na mag-isip ng ikabubuti ng kapwa-tao natin para mahikayat natin sila na magbago. Once isang tao kasi nagbabago at hindi na bumabalik sa kanilang maling gawa, ay tsak na tsak mapupunta sila sa paraiso. Sama-sama tayo mapupunta doon sa paraiso na kasama ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Lalo na si Mama Mary na ating ina na ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.